Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. GMRC 6, Term 1, Weeks 6 to 7. Mga sariling kilos ng pagmamahal bilang indikasyon ng pananampalataya sa Diyos, pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ang kahalagahan ng pagkalinga sa pamilya at kapwa sa ating pagkatao. Para sa ating layunin. Nakatutukoy ng mga sariling kilos ng pagmamahal sa pamilya bilang indikasyon ng pananampalataya sa Diyos. Napatutunayan na ang sariling kilos ng pagmamahal bilang indikasyon ng pananampalataya sa Diyos ay pagkalinga sa kapwa na nagpapadaloy ng kanyang mabuting pagkatao, na ilalapat ang sariling kilos ng pagmamahal sa pamilya. Tukuyin kung ang sanaysay ay paniniwala, pagpapahalaga sa pananampalataya o pananampalataya. Puno ng pag-asa si Lolo Jose na ang kamatayan ay hindi katapusan ng kanyang ugnayan sa Panginoon. Naglalaan si Loie ng panahon para sa pagsasamba at pagdadasal. Naniniwala siya na may Diyos. Siya ay isang Kristiyano. Kayang harapin ni Gift ang pagsubok dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos. Narito ang mga tamang kasagutan. Basahin ang bawat tanong at sagutin ito ng oo o hindi. Tumulong ka ba sa bahay ng nakaraang linggo o gumawa ng isang bagay na nakita mong kailangang gawin? Nagbigay ka ba ng pagkain, pera, gamit o pagkain sa kapamilya mo o sa iba ng nakalipas na buwan? Nagboluntaryo ka ba ng iyong oras at lakas sa isang gawaing pampaaralan, pampamayanan o pampamilya ng nakalipas na linggo? Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa kapangyarihan, pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay may pananampalataya, may lakas at pag-asa tayo sa pagharap sa araw-araw na hamon ng buhay dahil alam natin na may tumutulong at gumagabay sa atin. Kapag may pananampalataya ang isang tao ay hindi lubhang nag-aalala sa bukas. Malaya siyang nakapagbibigay sa kasalukuyan, pangangailangan. May tiwala siya na may biyaya para sa hamon ng bukas. Malakas ang loob ng sumasampalataya dahil nagtitiwala na hindi siya nag-iisa. Hindi ang pag-aalala sa bukas ang namamayani, kundi ang pagmamahal at pagnanais na makatulong sa nangangailangan. May lakas loob na magbahagi ng kanyang mga biyaya sa iba. Hindi siya nagiging gahaman o matakaw o makasarili. Hindi natatakot na mauubusan dahil nagtitiwala na ang Diyos ang magpapala. Nakatuon ang tiwala ng pananampalataya sa Diyos at hindi sa sarili lamang. Ang mananampalataya ay may pag-aalala o malasakit sa mga nangangailangan. Isinasaalang-alang ng mananampalataya ang kapakanan ng iba at hindi ang sarili lamang. Ang pagmamahal sa kapwa ay nagpapakita ng pananampalataya. Ang pagmamahal sa kapwa ay pagpapakita ng kabutihan, pagdamdam at pagtanggap sa kapwa na kadugtong ng ating buhay. Kung walang pagmamahal sa kapwa, masasabi natin na wala o kulang ang pananampalataya ng isang tao. Maaaring naniniwala siya na mabuti at mapagmahal ang Diyos. Ngunit ito ay sa salita o sa isip lamang, hindi nakikita sa gawa. Maaaring wala rin siyang tiwala na may tutulong sa kanya sa panahon ng pangangailangan. Kapag tayo ay nagmamahal sa kapwa, ibig sabihin ay naiintindihan natin ang kanilang mga pangangailangan
at handa tayong tumulong at magbigay ng suporta sa kanila sa abot ng ating makakaya. Hindi natin sila ipagwawalang bahala. Sa ganitong paraan, ang pagmamahal sa kapwa ay nagpapakita ng pananampalataya. Gawaing aralin bilang isa, paniniwala, damdamin at gawain. Punan ng angkop na gawain sa kanan sa mga damdamin o paniniwala sa kaliwa. Paniniwala at damdamin, maraming trabaho at parating pagod na pagod si nanay. Dapat nagmamahalan at nagtutulungan sa pamilya. Mahal ko ang aking mga magulang at kapatid. Sa ikalawang kolum naman o kanang bahagi, isulat ang mga gawaing mapagmahal. Narito ang maaaring maging kasagutan. Tutulungan ko si nanay sa gawaing bahay para makapagpahinga siya. Makikinig ako sa aking kapatid at hindi kami mag-aaway. Magbibigay ako ng tulong at magiging masunurin sa kanila. Kaugnay sa paksa, pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kung minsan, hindi natin nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos, ngunit kung ating bigyang pansin ay mararamdaman, makikita at maaalala natin ang mga tanda ng kabutihan at pagmamahal ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga sumusunod. Paglikha at pagsubaybay. Alam ba ninyong nakamamangha ang ating katawan? Ang isang selula o cell ay komplikado at hindi pa lubos maunawaan kung paano ang sariling pagpapatakbo nito. Ang lahat ng mga parte ng selula ay gumawa ng kanilang gawain sa tamang oras at tamang proseso na para bang may namamahala. Nagtutulungan ang bawat parte para patuloy na gampanan ang gawain ng kabuuan. Buhay at may pag-iisip ang selula. Ang lahat ng kailangang malaman natin sa isang selula ay mailalagay sa 3 set ng encyclopedia. Ang selula ay isa lamang sa napakaliit na parte ng ating katawan, pero hindi ito magawa ng ating mga dalubhasang siyentipiko sa kanilang laboratorio. Ang isang tao ay may higit kumulang sa 28 hanggang 36 na trilyon or 36 trilyon na selula sa katawan, kaya bawat isa sa atin ay obra maestra, nilikha tayong kamangha-mangha. Ang kagandahan ng kalikasan. Ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos ay nakikita sa kagandahan ng kalikasan. Makikita natin na napakalawak ng kalangitan, napakalalim ng karagatan, at kamangha-mangha ang iba't ibang nilikhang nakatira dito. Napaka-cute ang mga tuta at kuting. Ang mga ibon ay marunong mag-alaga ng kanilang mga sisiw. Kakayahan sa pagbabago. Ang kagandahan ng ating kalikasan at kapaligiran tulad ng mga burol at bundok, mga ilog at batis, kagaya rin ng dagat at kalangitan ay nagtuturo sa atin ng kagandahang loob ng Diyos. Nagpapahayag ang mga ito ng kapangyarihan at kabutihan ng Diyos. Ang mga ito ay nag-uudyok sa atin na maging maganda sa pag-uugali at kilos. Nagpapakita ito ng kagandahan ng buhay na pwedeng maging atin. Pwede nating mabago ang ating pamayanan at sarili. Nagbibigay rin ito ng pagkakataon na tayo ay magpahinga at manalig sa kabutihan ng Diyos. Pagpapakita ng malasakit at kabutihan. Dahil ang tao ay nilikha na kawangis ng Diyos, makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. May mga taong nagbubuwis ng buhay para sa pagligtas sa mga naapi. Marami ang nag-aalay ng kanilang buhay sa paglilingkod sa kapwa para iparating ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos sa mga nangangailangan. Ang karunungan, kaalaman at katatagan ng sanlibutan. Ang mga pilosopo, akademiko, matematiko at mga siyentipiko ay patuloy na tumutuklas sa dunong at kahangahangang pagkakagawa ng mga bagay at ng buhay.
Napakalalim at napakayaman ng sanlibutan, hindi natin lubos maarok ang kapangyarihan at pag-iisip ng ating manlilikha. Lahat ng mga ito ay nagtuturo o nagpapakilala at nagpapakita ng kapangyarihan ng manlilikha. Sa kanyang nilikha, makikita ang pagmamahal at pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Ang buong kasaysayan at kahahantungan ng buong nilikha ay nasa kamay ng Diyos. Hindi lamang iyan, ang kagustuhan ng Diyos ay makipag-ugnay sa atin at tayo sa Kanya ay tunay na nagpapakita na mahalaga tayo sa Kanya. Gawang aralin bilang 2, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Gumawa ng acrostic poem ugnay sa pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, batay sa salitang Diyos o kapwa. Halimbawa, D. Diyos, ikaw ay makapangyarihan at dakila. I. Ikaw lahat ang may likha. Y. Yaman ng pagmamahal mo ay kamangha-mangha. O. Oras-oras sa akin ay nagbibigay lakas at nagpapala. S. Sa kabutihan mo, ang ganti ko'y paglingkod sa pamilya at kapwa. Kaugnay na paksa bilang 2, ang kahalagahan ng pagkalinga sa pamilya at kapwa sa ating pagkatao. Sa wikang Filipino, ang panlaping ka ay nangangahulugan ng pagkakaugnay. Ang puwan naman ay galing sa salitang puwang o espasyo. Nangangahulugang ang salitang kapwa ay may puwang ang ating kapwa sa ating buhay at may puwang naman tayo sa kanilang buhay. Ibig sabihin, bahagi ng ating buhay ang ating pamilya at ang ating kapwa, hindi pansarili lamang ang ating buhay. Makikita ito sa iba't ibang wikang Filipino. Ang salitang kapatid ay igsoon sa Cebuano, na ibig sabihin kapareho, kawangis, at sa Hiligaynon naman ay utod, na sa Tagalog ay utol o kaputol ng buhay. Ang ating pagkatao ay nakadugtong sa ating kapwa. Ang kaligayahan nila ay kaligayahan rin natin. Ang ating mga buhay ay magkaugnay-ugnay. Ang tunay na pagmamahal sa sarili ay nakikita sa puwang na ibinibigay natin sa iba. Dahil ang iba ay may puwang sa ating buhay at may puwang tayo sa kanilang buhay, mayaman ang ating pagpapakatao. Nararamdaman natin ang kawalan kapag hindi natin binigyan ng puwang ang ating kapwa sa ating pagkatao. Nagiging makahulugan at may kapitapitagan ang ating pagkatao kung tayo ay makatao. Sa makatuwid, ang ating pagmamahal sa iba ay nagpapayaman ng ating pagkatao at pagtingin sa sarili. Ang ginagawa natin sa ibang tao ay para na rin ginagawa natin sa ating sarili. Kapag hindi maganda ang ginawa natin sa iba, para na rin natin sinisira ang ating pagkatao. Bumuo ng pangkat, bumunot ng isang tala, ibahagi sa inyong grupo ang inyong karanasan o naramdaman tungkol dito. Pagkatapos ay isulat at ibahagi sa klase ang mga natutuhan ng inyong pangkat. Ang pangaral ng aming grupo sa buong klase. Humanap ng kapareha, bumuo ng isang simpleng activity plan na nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya o sa mga nangangailangan sa pamayanan. Ipagawa at ipaaproba ito sa inyong guro at magulang. Pagkatapos ay magsumiti ng larawan o patunay na naisagawa ninyo ang inyong plano. Narito ang halimbawa ng activity plan. Tseka ng mga tama at X ang mga maling salaysay. Ang damdamin ng pagmamahal ay nararamdaman kapag naging gawain. Kapag ang pagmamahal ay sinasabi lamang at hindi nakikita sa gawa, maaaring sabihing ito ay hindi totoo. Ang pananampalataya ay nakikita sa pagiging mapagmahal. Ang paggising ng maaga at pagluto para sa magulang ay isang pagpapahayag ng pagmamahal sa magulang. Maaaring maging mapagmahal tayo kahit sa hindi natin kakilala.
masasabi natin na ang kalikasan ay nagpapatunay ng mapagmahal ang manilikha. Ang katauhan ng isang tao ay walang kaugnayan sa kanyang pagiging makatao. Ang pagiging mapagmahal ay nalilinang sa tuloy-tuloy na paggawa ng mabuti kahit kung minsan ay tinatamad o mahirap. Batay sa mga pag-aaral, ang mga Pilipino ay mataas ang ranggo sa mga bansang mapagkawang gawa. Ang salitang kapwa ay tumutukoy sa pagiging individualistiko ng mga Pilipino. Walang puwang ang ating kapwa sa ating sariling pagkatao. Narito ang mga tamang kasagutan.